I think we should not resort to that kasi we do not want to cause unnecessary panic. The more kasi na mag-panic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. Lilikha lamang ng matinding pangamba sa publiko kung muling magpapatupad ng martial law sa Marawi City. Ito ang reaksyon nila Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin kung dapat bang ibalik ang batas militar sa lungsod. Kasunod dito na nangyaring pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University araw ng Linggo, December 3, kung saan 4 na tao ang nasawi at marami rin ang nasugatan. Anya, mas mainam kung kukunin ng suporta ng publiko sa pagpapanatili ng seguridad sa Marawi. We need to win the people's support. We need to win the sympathies. And by doing so, we do not only resort to military effort, we also need to invest more on the civilian defense scheme or civilian defense intervention. Samantala, naniniwala naman ang kapwa mambabatas nito na si Basilan Lone District Representative Mujib Hatamal na malaki ang kaugnayan ng kaunlaran at rehabilitasyon ng Marawi sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. November 2017 nang mangyari ang Marawi Crisis sa tumagal ng 5 buwan ang labanan sa pagitan ng Islamic State-linked Maute Group at Puwersa ng Pilipinas. Kasunod nito sinimula ng rehabilitasyon sa Marawi. Gayunman, makalipas ang 6 na taon, hindi pa rin tapos ang pagsaayos sa lungsod, kabilang na ang usapin sa pabahay, supply ng tubig at kuryente sa mga pinakaapektadong lugar. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually, ito pang masaklap dito, billion yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon na marami ang hindi napapakinabangan. Bagaman hindi nito iniuugnay ang nangyaring pambobomba sa MSU sa atrasadong rehabilitasyon sa lungsod, naniniwala ang mambabatas na malaking bagay ang kaunlaran sa Marawi upang mapanatili ang seguridad doon. Anya, batay sa karanasan nila sa Basilan, pag-develop ang isang lugar, mapipigilan ang recruitment ng mga terorista. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.